Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. At tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, dakilang Diyos at Panginoon. At tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Sino po dito naniniwala na ang Bible po ay salita ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. Nasabi po ng mga Biblia, ang mga tao po naniniwala sa salita ng Diyos, ito po yung mga taong pinagpala ng Diyos. Kaya pinagpala po kayo dahil naniniwala kayo sa Bible na salita po ito ng Diyos. Good. Mga chapter 3, verse 1 to 2. Sabi po sa mga chapter 3, verse 1 to 2, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Pagkasilang, may panahon ng pagkamatay, may panahon ng pagkatanim, at may panahon ng pagbulot ng mga tanim at pag-ani. May panahon ng pagpatay at kanya-kanyang oras. Di po ba mga kuya, mga ate? Tayo po lahat ay nagkaroon ng kaarawan at tayo po ay isinilang, kaya meron po tayong birthday na po. Yung bata at tayo nag-aral, naging kabataan po na po. At dumating din na po panahon na kayo po ay po natin kalilimutan ang panahon ng kamatayan. Bakit po sinabi na huwag natin kalilimutan ang panahon ng kamatayan? Sapagkat mga ate, kuya, kahit lumapit po tayo sa doktor, at tanongin natin kung hanggang kailan ang haba ng buhay natin na hindi po nila kaya sabihin. Kahit lumapit po tayo sa mga manghuhula, mga kuya, mga ate, hindi po din nila kayang hulaan kung hanggang kailan po tayo mawawala. Eh, nasabi po ng Santiago 4:40, nasabi po doon na Santiago, ang kamatayan po ay parang usok. Mamaya nandyan, mamaya wala na. Ano po? Kapag ang sabi po ng mga Hebreo, minsan lang sa tao mamatay, at pagkatapos ay paghuhukom. Mga kuya, mga ate, kapag po tayo ay dumating sa kamatayan, katulad po ni Nanay Imelda, meron po tayong dalawang pupuntahan. Ito po yung langit at impyerno. Kung kayo po kaya ang tatanungin, kung sakali po kayang kayo mawala sa didig na ito, alam niyo po kaya kung saan po kayo pupunta. Ang sabi po ng John 3:16, mahal po ikaw ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay po niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino po pa yung kaisa-isang anak po ng Diyos na ibinigay niya? Ito'y walang iba kundi po si Jesus Christ. Paano po ba ibinigay ni Jesus ang kanya pong buhay para sa atin? Paano po niya ibinigay? Siya po ay Diyos mula sa langit. Siya po ay tumanggap sa likuran niya ng 39 lashes. Siya po ay tumanggap ng bugbog, sipa, suntok at lura ng mga Romano at ng mga tao sa paligid. Ako pa rin at lahat ng tao sa buong mundo ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, sabi po ng Biblia, tayo po ay mapapahamak doon sa impyerno. Subalit, mahal tayo ng Diyos. Gawa siya ng paraan para wag tayo mapahamak sa impyerno. Ano po yung paraan? Ibinigay na sa Kristo para saan po yung buhay na walang hanggan? Sa kanyang kalangitan. Ulitin ko po, sabi niya 13, mahal ka ng Diyos, ayaw ka niya mapahamak sa impyerno, ang ibinibigay niya ay buhay na walang hanggan. Sabi doon, ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin at papasukin ang ating Panginoong Sus. Ang sabi sa John 3:36, kung sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, kung hindi sumasampalataya at hindi tumatanggap kay Kristo, walang buhay na walang hanggan. Sabi po ng Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka na sampalataya na siya yung muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito po ay panalangin ng pagtanggap natin sa Diyos. Hindi po ako tatanggapin nyo, hindi po isang reliyon, hindi po ang tao. Ginawa ko na po yung panalangin ng pagtanggap na ito at kailangan nyo rin po gawin ito sa oras na ito. Ang Diyos
Sa oras na ito, Sa oras na ito, inaamin ko inaamin ko na ako ay makasalanan na ako'y makasalanan na nangangailangan na nangangailangan ng iyong kapatawaran. ng iyong kapatawaran. Amin ko rin Amin ko rin na hindi ko kayang iligtas hindi ko kayang iligtas ang aking sarili ang aking sarili apoy ng impyerno. sa apoy ng impyerno. Kaya sa oras na ito, Kaya sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa aking mga sa iyong mga kasalanan. Ako po ay nagalit, Ako pinagalit, nainggit, nainggit, nagselos, nagselos, nagtampo, nagkaroon ng sama ng loob, hinanakit, at habag sa sarili. Ako po ay nakapagsinungaling, nakapagmura, nakapagmura, nakakuha nakakuha ng ng mga bagay sa akin, na hindi sa akin, nakapandaya, nakapandaya, nakapaglaro,